mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan sa Jesus sa Jerusalem. Ngunit hindi ito napansin ng kaniyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon ay hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila sa Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kaniyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kaniyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kaniyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kaniyang ina sa kaniyang puso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapat magandang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang kapistahan ngayon ng kalinis-linisang puso ni Maria ay agad ipinagdiriwang pagkatapos ng kapistahan ng banal at kamahal-mahalang puso ni Jesus. Dahil ang debosyon sa dalawang pusong ito ay kapwa magkasamang itinataguyod bilang isang paraan ng mas malalim na pagpasok natin sa misteryo ng pag-ibig ng Diyos. Inyo pong maitatanong, "Father, bakit po ba magkasunod ang pagdiriwang na ito?" Ang dahilan ay dahil ang puso ni Jesus at ang puso ni Maria ay hindi pwedeng mapaghiwalay. Uulitin ko po, ang puso ni Jesus at ang puso ni Maria hindi pwedeng mapaghihiwalay. Sila ay pinagsama at pinagbuklod ng perpektong pag-ibig ng Diyos. Kaya nga lagi nating naririnig ito, to Jesus through Mary. Ibig sabihin, kung gusto nating pumunta kay Jesus, si Maria ay isang siguradong daan
dahil lagi niyang kasama ang kaniyang anak. Si Maria, laging nakabantay at nakaalalay kay Jesus. At gayon din naman, si Jesus ay laging nakatutok sa kapakanan ng kaniyang ina na si Maria. Ito ang sinasabi sa ating ebanghelyo noong magkasama silang pumunta sa Jerusalem. Patuloy na hinanap si Jesus noong malaman nila na sila ay hindi na magkakasama. Ang puso ni Maria ay kalinis-linisan sapagkat alam natin na itinakda si Maria ng Diyos upang ipaglihi ng walang kasalanan sa Jesus Nazareno, upang sa pamamagitan ng kaniyang sinapupunan, ang anak ng Diyos, ang ating tagapagligtas, ay pumasok sa kasaysayan ng tao. At si Maria nanatiling malinis sa kaniyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang kaniyang puso, kalinis-linisan. Ang kaniyang puso, dalisay. Kahit naranasan ni Maria ang iba't ibang pagdurusa, sanhi ng pagpapakasakit na ibinigay ng tao kay Jesus. Noong 1944, sa gitna ng ikalawang digmaang pandaigdig, inialay ni Pope Pius XII ang buong mundo sa makainang pagkalinga at proteksyon sa kalinis-linisang puso ni Maria. Ang hangaring ipinahayag niya ay kapayapaan sa mga bansa, kalayaan para sa mga simbahan, ang pagbabaagong loob ng mga makasalanan, ang kadalisayan ng pag-ibig at pagsasagawa ng kabutihan. Kaya naman, ang debosyon sa banal at kamahal-mahalang puso ni Jesus ay nakatuon sa napakalaking pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Kahit na ito, itinaboy, kinutya at hindi tinanggap ng mga makasalanan. Ang Diyos hindi napapagod na mahalin at intindihin ang tao. Ang Diyos patuloy tayong pinatatawad sa gitna ng ating kasalanan at pagkakamali. Ang pag-ibig ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, walang kupas at walang kapantay. Ito ay pinatunayan na niya hanggang kamatayan sa krus. Ang debosyon sa kalinis-linisang puso ni Maria naman nagtuturo sa atin ng kaniyang pag-ibig kay Jesus at sa Diyos Ama. Tulad ni Maria, naway ibigin din natin ang Diyos. Tulad ni Maria, maging mapagkumbaba din tayo. Tulad ni Maria, sundin natin ang lahat ng kalooban ng Diyos. Tulad ni Maria, maging bukas din ang ating puso sa mga pagpapala ng Panginoon. Subalit mga kapatid, lagi nating pakatatandaan na ang kabanalan, kadalisayan at kabusulikan ng puso ni Maria, lahat ng ito galing sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Si Kristo ang araw, si Maria ang buwan. Ang kagandahan ng buwan ay dahil sa liwanag na natatanggap nito mula sa araw. Ang kalinis-linisang puso ni Maria bumubukal dahil sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Amen. Amen.
Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.